Bit-bit ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Laurel, Batangas. Isa sa mga lugar na matinding hinagupit ng Bagyong Christine at namahagi ng tulong sa mga apektado ng bagyo. Ito umano ang unang pagkakataon na nakaranas ng matinding pinsala mula sa bagyo ang Laurel, Batangas kung saan 9 sa 21 barangay ang naapektuhan. Ipinag-utos na ng Pangulo ang pag-review sa Flood Control Master Plan at handang paimbestigahan ang paggamit ng pondo sa mga flood control projects kung kinakailangan para hindi na maulit ang matinding epekto ng bagyo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng Bagyong Christine sa bayan ng Laurel, Batangas. Lubog pa rin sa putik at baha ang ilang kabahayan. Apektado ang kanilang kabuhayan. Ito raw ang unang beses na nakapagtamo ng ganitong pinsala ang Laurel dahil sa bagyo, na personal na nasaksihan sa ginawang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang pinuno ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya't nandito po, halos kalahati ng kabinete ay nandito po upang tignan kung ano po ang mga kailangang gawin. At nakita naman po namin ang mga naging problema na dala ng Christine dito sa inyo. 9 sa 21 barangay sa Laurel ang labis na naapektuhan ng Bagyong Christine. Para mabilis na makabangon mula sa hagupitang bagyo, nag-abot ng 10 milyong pisong pinansyal na tulong si Pangulong Marcos sa Laurel LGU. Bahagi ito ng 60 milyong pisong financial aid para sa 6 na bayan sa Batangas. Binigyan naman ng tig 10,000 pisong ayuda ang mga magsasaka at mangingisda. Namahagi rin ang presidente ng libreng construction materials sa muling paggawa ng kanilang mga nasirang tahanan. Kabilang sa mga benepisyaryo si Orlando na nagiba na nga ang bahay, inanod pa ng tubig ang baklad. Pasalamat ako sa Pangulo dahil sa ibibigay nilang tulong. Malaking bagay yun para sa pag-uumpisa namin sa buhay, sa pamumuhay. Makakaasa kayo na ang pamahalaan ay patuloy nakabalikat ninyo sa pag-ahon mula sa hamong ito. Ipinangako ni Pangulong Marcos ang pagkumpleto sa Taal Lake Circumferential Road at pagsasaayos ng tulay na ito. Dahil sa dami ng ulan ay binagsak ng Bagyong Christine, umapaw ang Bayuyungan River dito sa Laurel, Batangas, na sumira at nagpabagsak sa Bayuyungan Bridge. Wala ngayon makadaan sa tulay na yan na nagdurugtong sa mga barangay ng Poblasyon 3 at Bugaan East at West. Mahalaga ang daanang ito na kumukonekta sa mga bayan ng Laurel at Agoncillo, pati na rin Lemery, Batangas. Ang DPWH ay tinitignan na ang mga ito. Inaatasan ko rin sila na gawing prioridad ang pagpapagawa ng mga infrastrukturang ito na magawa sa lalong madaling panahon. Papalo sa 61 ang bilang ng mga namatay sa Batangas. Para maiwasan ang ganitong trahedya, puspusan ang ginagawang hakbang ng pamahalaan at pinare-review ang Flood Control Master Plan. Bagaman nakalatag ang mga flood control project ng gobyerno, doble sa Bagyong Ondoy ang ibinagsak na tubig ng Bagyong Christine na epekto ng climate change. Bumabaha siguro dati pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Handaan niya ang pamahalaan na imbestigahan ang pondo sa mga flood control project at dapat tingnan ang science o tunay na nangyayari sa mga ito. Binigyan diin ang paggamit ng mga teknolohiya para pigilan ang epekto ng mga kalamidad. Tulad ng early warning system ng DOST para balaan ang mga nasa lugar na hazard-prone areas at dahan-dahang pagbawas ng tubig sa mga dam bilang standard procedure para maiwasan ang matinding pagbaha. Pinadadalay rin ang pag-access sa mga pondo ng NDRRMC para mabilis na maayos ang mga kagamitan at pasilidad na nasira dulot ng sakuna. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.